Ngayong araw ay susubukan kong puntahan ang pangalawang pinakamatarik na bundok dito sa CTM para mag-solo camping at gagamitin ko itong pinakabagong labas na kotse kundi ang Fiat Doblo. So what is up at magandang umaga, tanghali, hapon or gabi dyan sa inyong lahat at ngayong araw ay may pupuntahan lang akong malapit na bundok dito sa tinitirhan ko ngayon. At pansin nyo naman na nakapang-camping outfit ako kasi magso-solo camping ako doon at wala akong kasama kasi nga solo camping at wala namang solo na merong kasama. Naka-ready na din itong gagamitin kong bagong kotse pati itong gulong ang pinaka-priority pag aakyat ng bundok at sakto na din yung tire pressure nito para di tayo madudulas. Kaso lang stock pa lang yung makina nito kaya pag narinig yung stock na salita ay syempre mabagal lang yung takbo nito. Pero hindi ko pa alam kung kaya bang umakyat ang hindi upgraded na kotse pero malalaman ko mamaya kung matitigok ba ako or hindi. Pero para sa akin sapat na siguro kahit stock lang yung makina, wala pa kasi akong pangtustos pangbili ng mas mabilis. Pinaghandaan ko talaga itong kotse at para maniwala kayo ay kung napapansin nyo yung sa bubong ko ay may dalawang solar. Wow! Oo, tama, narinig nyo, solar talaga yan at nabili ko yan galing sa Shopee. Nabili ko yung isa sa nagkakahalagang 15 million at sa nakikita nyo diba dalawa yung solar kaya 15 million plus 15 million equals 30 million pesos. Ganun kamahal ang binili kong ganitong solar kaya kung tatanungin nyo ako kung bakit dalawa yung binili pwede naman isa kasi sobrang mahal. Itong solar na binili ko kasi ay kakaiba, itong nasa kaliwa ay sa init ng araw kumukuha ng lakas or kuryente. At dito naman sa kanan ay kakaiba kasi panggabi ito at kumukuha ng lakas sa lamig ng buwan. What? O diba sobrang ganda nitong solar na nabili ko, maganda na nga sulit pa yung presyo, naka-only kuryente ka na at napakatalino sa gumawa nitong panggabi na solar. This is Elon Musk. Time check alas 5 na sa hapon kaya kung napapansin nyo medyo makulimlim yung kalangitan ngayon kaya kukunin ko muna yung mga baon at kagamitan ko sa loob ng bahay baka kasi aabutin pa ako ng ulan. A few moments later. Okay, so ito na yung mga kinuha ko sa loob ng bahay at nakarga ko nasa likod at kung sa nakikita nyo ay mukhang parang semento ay hindi yan semento, mga pagkain at mga lalagyan yung laman yan. Kung napapansin nyo medyo hindi ko pinuno yung karga ko at may kunting bakante pa sa likod ay sinadya ko talaga yan kasi may reason kung bakit. Pero malalaman nyo mamaya pagdating ko sa mismong kagubatan sa bundok na pupuntahan ko, pero malapit lang naman dito yon kaya dun ko sasabihin kung bakit sinadya ko luwagan yung karga ko. Kaya total naka-ready na ako at wag na natin patagalin pa at samahan nyo ako sa biyahe papuntang bundok. Ayan, so syempre dahan-dahan lang muna tayo palabas kasi medyo mabigat tong mga dala ko sa likod, baka matapan pang di ko nalalaman. Ayan, so bali nagwa-warm up pa lang ako dyan bali para maintindihan nyo, niramdaman ko muna yung daloy ng daan dito kung makakaya bang umakyat tong kotse na to. Pero sa totoo lang yung naramdaman ko dito ay kakakalabas pa lang parang matitigok na yung kotse ko ah. Kung nakikita nyo yung iskinita ay dyan yung entrance paakyat sa bundok. Unang tingin lang sa entrance parang patag lang yung dadaanan pero wala naman atang bundok na patag na paakyat. Grabe, sino kaya nagsabi at nakaisip nun, sobrang talino naman yung utak nasa puwet. Ayan, so ito na yung sinasabi ko sa inyo kanina na may mga kahoy or kagubatan akong dadaanan dito at kung naalala nyo pa yung sinabi ko kanina tungkol dito sa kinakarga ko at bakit ko niluwagan. Imposibleng makalimutan nyo naman yun, kakasabi ko lang kanina eh. Yung reason tungkol sa sinabi ko dito ay syempre ako lang mag-isang magka-camping sa bundok at imposible namang walang mga engkanto dito sa mga puno at mga bata na hindi ko nakikita. Baka kasi habang nag-e-enjoy akong umakyat ay nakasagi na pala akong kopra or ano man yung mga hindi natin nakikita. Kaya yun yung punto dito, ba't ko nilagyan pa ng space dito banda para kung sakaling makita nila ako na trespassing sa lugar nila ay pwede naman silang sumakay na lang dito sa likod. Para sa mga nasagi ko ay hindi magagalit kasi libreng sakay, pero wag lang sa loob ng sasakyan, baka pag uwi ko lolobo na yung itlog ko. Kaya di magagalit yung mga engkanto dito at pariho kaming masaya, #safety first. Pinsalay ikinamada, o binibining may salamangka, you turn malimbig into a bouquet. Okay, so tama na ang drama at umalis na tayo dito, baka gagabihan pa tayo dito eh. Kaya dito susubukan kong buwelo sa umpisa at makikita natin mamaya kung kaya nga bang umakyat.
Ayan, so naka full acceleration ako dito pero yung top speed sa pinakaunang akyat ko pa lang ay 28 at bumababa pa ito. Oh shit, not good. Sira pa yung harap na gulong sa kariton ko ah. Sabi-sabi daw sa mga malalapit na naninirahan dito ay pag may nakita ka daw manok dito ay sinyas daw yan na magkikita kayo ni San Pedro. Pero wala pa naman daw nadidesgrasya dito sa bundok na pupuntahan ko kaya wag naman sana ako yung gagawing kwento. Ayan, so nasa pangatlong palapag na ako ngayon at parang patarik na ata, sobrang bagal na yung takbo sa kotse, mukhang uutot na ata yung makina. Ayan, so andito na tayo sa pang-apat na palapag at isang tira na lang makikita nyo na yung lugar na hindi nyo pa nakikita sa buong buhay. So ito na malapit na tayo sa pang-limang palapag, mukhang kakaiba yung nararamdaman ko dito ah. Oh shit, not good. Grabe, sobrang bagal na nito, paakyat na ata at papuntang langit. Parang mas lalong bumibigat ata yung karga ko sa likod ah. Pinsala'y ikinamada o binibining may salamangka. 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. Okay, sa wakas andito na din ako sa pinakatuktok nitong bundok kaya papark ko muna ito ng maayos para ready na sa paglabas ng mga gamit mamaya. Okay. Ayan, so okay na siguro dito na pwesto kasi may puno at babantayan na yan ng mga engkanto sa taas, so safe at walang gagalaw nito. So ayan, total ako lang naman mag-isa dito ay tamang bukas lang sa pintuan para makakaginhawa yung loob ng kotse ko na matiwasay matapos paakyatin sa matarik na bundok. Napakatahimik pala dito, akala ko meron din ibang player na nagka-camping dito sa bundok pero parang masosolo ko talaga ditong lugar ah. So may nakita ako ditong parang bahay ng aso pero saktong-sakto ta dito sa ganitong lugar para sa mga dadayo ng mga tao dito at may extra na masisilungan na din. Saktong-sakto ako lang mag-isa dito kaya masosolo ko itong bahay ng aso kasi nakikita nyo naman medyo malawak dito sa loob at maganda sana pag may kasama ako dito para sabay din kami mag-exercise. Ayan, so dahil walang lamesa doon at buti na lang merong lamesa dito kaya nilapag ko lahat ng mga dinala kong gamit dito. So meron ako ditong backpack ng mga tools yung laman at baka sakali lang at meron din akong dalawang maliit na cooler, syempre sobrang init dito baka ma-dehydrated ako, wala pa namang ambulansya. Nagdala din ako ng gitara dito baka sakaling merong biglang kumanta na di ko nakikita abay sasabayan ko na lang ng musika para di magalit. Nagtayo na din ako ng dalawang tent doon at nagsindi ng campfire at alam nyo na kung para saan yung isa. Okay, so ngayon at dahil hapon na ako umalis sa bahay ay madali lang gumabi dito syempre at tapos na din ako kumain at maya-maya matutulog na ako kasi maaga akong uuwi bukas. Di naman ako makakatulog ng sobrang dilim kaya gagamitin ko yung kotse ko pang ilaw dito, total ang hina ng dala kong lampara.
Okay lang kahit magdamag itong nakabukas yung ilaw kasi yan yung kapangyarihan sa isang solar na sumisipsip ng lamig ng buwan. So yun lang mga kahamog at matutulog muna ako at kita-kita mamaya. So wara pa time check, alas 3 na sa madaling araw at kakaligpit ko lang sa mga gamit ko at siguro wala nang naiwan kaya ready to home na ako ngayon. Ayan, so sobrang dilim pa, mas nakakatakot pa atang pabalik dumaan kaysa papunta dito, kinikilig betlog ko. Ayan, so dahan-dahan lang sa pagbabadi-bali ng mas madali nang bumaba ngayon ay magmamadali na ako, baka mahulog pa ako sa bangin paldo talaga St. Peter bukas. O diba ayan, sobrang dali lang, nakauwi agad ako nang walang kaba-kaba at takot sa lugar na yun kaya gayahin nyo ako matapang at never magiging duwag. So yun lang sa lahat mga kahamog at mag-iingat kayong lahat palagi at abangan nyo sa susunod na camping at hanggang sa muling pagkikita, paalam. Drop in the money pop shop for a lemon and baby gon' smell blood tread every minute road wave when the people no feel when I hit it every time I see a beat I hit it to the cannon and nobody give a fuck about the rules eat it get a plums I'm a two I'm a cool when we get this no boo when I spend it they scared I didn't fuck again so really anyone nothing but my name man I don't give a fuck about a motherfucking hoe I'm a put up with a stick and hate your motherfucking dough. Boys and girls, you doing alright? We wanna freak out, have a good time. Ladies, come on, raise your hands. Show me where are all my fans. LA chicks, yes they